again, ato ang emphasis this month is Thanksgiving. So ang title sa atong sermon this morning is An Unlikely Weapon, the Power of Thanksgiving. No, ang Thanksgiving, pili niya siya mahimong weapon and naigahong ang pagpasalamat. So sa ato ang verse this morning na sa 1 Thessalonians 5:18. I know na familiar sa ating tanan, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So to start this sermon, gusto na ako mag-isgot o sa ka-story. Kaning story, kanang nagpakita mo kanang sa power sa gratitude samtang gatubang sila og difficulty, nahimo nilang magahom ang kaning magiging mapasalamat sa Ginoo. So story ni siya ni Corrie ten Boom. Familiar mo ani niya? Si Corrie ten Boom. Ang mga Himayers na ning familiar na ni no si Wesley familiar gid si Lolo familiar ni kay nani sa mong book sa katong Lukwas God Kanduk. Usa ni siya ka Dutch nga Christian nga naapil pagkapriso sa katubitang World War II. Gidala sila sa concentration camp. Katubitang ang katong mga Nazi, gipagdakop nila ang mga European nga mga Hudiyo ug nya ilang pamatyon. Kaning si Corrie ten Boom, ang anong dalakpan siya kay nitabang siya pagtago sa uban nga mga Jew. Gitaguan niya unang pag nasakpan sila, nya gidala sila ani. Grabe kalisod ang ilahang naagihan o imong batawang ang history sa concentration camp. Grabe ang pag-torture o pagpatay sa mga kanang Jew. Mga nahimo gini siyang genocide. Unya, pagpatulong pa lang daan nila, sakay sila sa train. Unya ang train, di ba dapat yung mga kwarto-kwarto? Grabe nakapuno ang mga Jew nga sa grabe ka puno, natindog na sila, hindi na sila makalingkod, hindi sila makahigda kay tungod sa kadaghan nila, magtindog sila. Pila ka days sila ang pag-travel, padulong sa Germany, dito sila pampatyon. Tapos, dihat na sila mag-CR. Grabe ka, imagine mo, grabe ka torture, dihat palang daan, pagpadulong palang daan sa saka, daghanag na namatay. Unya, usa ka higayon ana, ang kanilahang gimuy-an, puno ni sila kayong tao. Kanilahang barracks na na-infest with fleas, kanang sa Bisaya, pulgas. Grabe kadagang pulgas, kanilahang gimuy-an. Hinungdan nga mga soldiers, sa mga German soldiers, dili na mosulod sa ilahang barracks. Kanang pasablahan na sila, balang mamatay mo dala. Kaya dili mosulod diya sa inyong barracks kay grabe kanang sakit o grabe mga pulgas. Unya, kaning iyang sister ni Corrie ten Boom, gisultihan siya sa verse nga sa kaning 1 Thessalonians 5:18. Ano siya? Ate, remember 1 Thessalonians 5:18, to give thanks in all circumstances. And we need to thank God, bisan aning mga pulgas, iyaging na niya natin, kani si Corrie ten Boom. Tapos, kanang nalibog si Corrie, ganun, pasalamat na may aning niya, mga galing nakapasamo sa atong pagkantos diri, pasalamatan na doon nato ng mga pulgas naman eh. Pero, soon, na-realize niya nga, tungod kay walay mga soldiers nga sulod sa ilang barracks, makatandak sila og Bible study and prayer meeting. O daghan ang mga Christians na dasig tungod kay everyday na sila makakandak Bible study kay dili man sila ginasuroy sa sulod sa barracks. So nahimo to nga nakaalaw sa ilahan nga maka-Bible study and maka-prayer meeting. Unya, o imong tan-awon, grabe ka unexpected nga pamaagi sa Ginoo nga na-experience nila. Pinaagian na dako ilang pagpasalamat mga nagapadayon ng ilang spiritual na pagtuon. So itong makita sa story nga naagay gahom ang pagpasalamat, naagay maayo nga kanang
kanang magamit nato ba as a weapon sa panahon nga maka-experience ng mga ingon-ani, mga kalisod. So, as we enter this season of Thanksgiving, sometimes mag-focus ta sa mga blessings sa family. Pag Thanksgiving, dumduman na to ang family, ang gathering, mga occasions nga magkatapok ang mga pamilya. But si Paul, nagsulti siya sa 1 Thessalonians 5:18 to give thanks in all, no, in all circumstances, maayo man na o dili, magpasalamat sa tanan nga higayon. Kay ingon si Paul sa kaning pagpagsulat ni Paul aning 1 Thessalonians, ang mga church or mga believers sa Thessalonica nag-atubang og mga persecution o trials. Unya gisulatan niya sila to encourage kani nga mga believers to live faithfully in Christ in the light of Christ's return. Iyang gina-encourage sila nga pasalamati ang tanan nga mga circumstances sa imong kinabuhi. Kay mo ni ang will ni Lord sa inyo, ha. So kung kita na magbasa ani, murag gaan ra siya nga kuan ba nga text. Pero kung atong ibutang atong kaugalingon sa sitwasyon sa mga Israelites ana nga time nga nagatubang og persecution o trials, imong imagine ba ikaw ang naa sa ilang posisyon kunya ang imong mga kauban sa church gipangpatay na lang, gipangputlag ulo, gipanglansang pabaliktad, gipanggapas patunga, gipangsunog, gihimong suga sa gabi. Kung mong batihon, dili mo nagbukat siya ng word ba nga, dili mo madawat, pasalamat mo niya. Ang ako ang gisunog sa pagtuog, gisunog, gipatay, gipakakon sa layon. Kung imong tanawon ba, sakto nimo ang text, murag normal na siya na text, or everyday na ito, pimitigin ako. Pero sa time nila, kani nga mga letter ni Paul, bukat kayo ni Paul sa ilaha. Sa mga tao po sa atong panahon naman na nagatubang mga persecution of trials, kanang mga labi na nga affected sa Bagyo, sa Luzon, sa Bicol, sultihin sila nga verse, di ba? Bukat ni sa ilaha. Ingana ka powerful ni nga verse kung ma-apply nato sa kasi purpose ani nga text. So karon nga buntag sa atong pagpadayon makisgutan tulo ka mga butang nga unsay mahimo sa pagpasalamat, nganong unlikely weapon man siya, nganong naa man siya power ang thanksgiving. So first point nato, thanksgiving shifts our focus. Ang pagpasalamat makapaliso sa ato ang pag-focus. Kay kaning Thanksgiving, yung dali, Thanksgiving shifts our focus by moving our attention away. No, moving our attention away from our problems and directing it towards God's blessings and faithfulness. Murag ingani ba? No, kung ikaw ni, you are moving away from life's problems and trials, and at the same time you are moving directly sa blessings and faithfulness sa Ginoo. No, maka-shift sa imong focus, dili na ka ang pagpasalamat, dili na ka maka-focus sa problema kay imong manguna-una puro ng pagpasalamat sa Ginoo. Unya ang kasunod ana kay imong nasa mo una permiti ang faithfulness and ang blessings na naam at makita nato sa Ginoo. So, when we choose gratitude, kung atong piliho ng pagiging mapasalamaton in all circumstances, pasabot ana kanang we are consciously stepping away aning mga problema, trials, and ang kaning mga worry, mga frustration, self-pity, muna mo consciously kanang mo susad siya mo kanang mumulikay pagtalikod, mo step away or mo move away from these things, and we begin to see the bigger picture sa goodness sa Ginoo. Ay palong na palong siya.
Sige, so we begin to see the bigger picture sa goodness and pagka-faithfulness sa Ginoo sa itong mga kinabuhi. No, kay example, kanang magpasalamat kita ko kay bisan kung nabagyuhan mo, pero kanang buhi gyapon ka. Ano ba, kanang ma-shift yung mga focus ba, example, kanang mabagyo. O niya, dili naka, bisan kung kanang nawala inyong balay, nawala inyong panginabuhian, pero kung kanang grateful ito ka, mas ma-focus ang imong hunahuna sa Ginoo nga, salamat gyapon sa Ginoo kay buhi ko. Bisan wala na mi balay, wala na mi panginabuhian, pero salamat gyapon sa Ginoo kay buhi man ko. So, ang pagiging mapasalamaton, mas mag-focus ka kung unsay naa kaysa sa unsay nawala. So, muna ang mga pamaagi, how Thanksgiving shifts our focus, no, from lack to abundance. Ikan sa lack to abundance, ma-remind ka ba nga of the things we have rather than the things we lack. No, kung grateful yung mga attitude, may redirect ang imong focus ba sa mga unmet nga mga needs and desires into appreciating the blessings nga gi-provide na daan ni Lord. No, ma-redirect yung mga huna-huna ba. Kanibitang sometimes mas dili kayo na ito ma-recognize ang mga small things, ang pagiging mapasalamaton, maka-abli sa ito ang mga hunahunang mga mata ba, to appreciate and to recognize even small gifts, atong ginatanaw as small gift lang. Example, kaning health, relationships, nato sa atong mga family, mga daily provisions. Sometimes, ma-overlook nato na mga take for granted na nato na hindi nato mapasalamatan sa Ginoo. Mga butang, mga underappreciated. Tama ba kung term? Underappreciated yung mga butang. So, kung ingana yung mga kinaiya, mas mag-focus ka na ng mga butang. And from problems to possibilities, kaduha, instead niya imo siyang tanawon as kanang problema, kung grateful ang imong attitude, imo siyang tanawon kaning mga challenges as an opportunity to grow and to learn, or even imo siyang makita as a blessing in disguise kaning mga pagsulay, no, from problems to possibilities. Imong Lord, salamat gihapon sa mga pagsulay kay makatabang ni sa ako to grow sa akong character siguro. Lord, salamat sa mga example kanang sa seminary, dili man yung tanan diha. Sa mga seminaryan mo, kay naman mo maok yung mga karakter. Usahay, itinugaan ng mga tao. Dili man diha ang tanan mature yun spiritually. Muna tinuon sa seminary, dili yun diha mature spiritually. So, ma-build yun yung mga karakter ba? Kung saan mo pag-inilubilo anak ng mga tao, mapuhon pag naana ka sa field, naana ka sa gawa sa seminary, makabalo na ka kung saan yung pag-deal anak ng mga tao. So, kuhaan siya kanang, dili siya mo siya tanawon as challenge or pagsulay, but mo siya tanawon as possibilities to learn and to grow. And also, last from ourselves to God. Kaya kung mag-focus ka sa atong mga problema, mga pagsulay, makonsume taan yung mga problema, mga mahimutang self-centered ba? Puro na lang atong huling itong tanawon. Ato ang own nga comfort ang atong ginatanaw. Pero, kung grateful ka, ma-shift atong focus kang God. No? Atong focus mag-shift upward nga mahimong atong God-centered nga pagkatao. Kung grateful ka pero hindi. So, it's a way of acknowledging ba sa sovereignty ni God, atong ginakali si God nga si God is in control, nga si God is good sa tanang panahon. So, pinaagi aning Thanksgiving, we magnify our problems. We magnify ang God. We magnify God instead of our problems. No?
akong balikon, we stop magnifying our problems and we start magnifying God. No, nga na mapamaagin ma-shift ato ang focus. Like sa story ni Kalundong, sa story ni Paul and ni Silas, so napriso sila. Pagkapriso nila, niya kay ang Rome usawaya na sa mga pinaka brutal pagdating sa mga piniriso. Grabe sila maka-torture sa ilahang mga kanang dinakpan o ang ilahang prisuhan, dili pa rin sa itong prisuhan noon. Hayahay mo ng mga prisuhan nato, kanang bilibin niya prison, hayahay pa lang kaysa kumpara sa una. Karon na-priso si Paul o si Silas, kabalo mo sa ilang gibuhat, nag-praise and worship sila sulod sa prisuhan. Ang ilahang attitude na kanang mapasalamaton sila. Grabe sila o kanang attitude ba nga. Ang saan nakutingog mo? Nag-shift from man to idiot. Vince. Tapat ng tubig, yung malang yan. Pag-tubig ang istorya ka, nangyari ako siguro. Sige, so, moto, sa daling nga pagka-istorya, isa mo ni, ay, thank you. Nanay food power, aling Max. Maka-shift sa ato ang mga voice. Sige, padayon ka. So, moto na, niabot ang earthquake o nangatanggal ang inahan kaning mga kadina. Ang priso na ito karon kay isulod naman sa prisuhan. Ang sila sa una, isulod sa prisuhan, napagwin ay kadina. Kanya ang kadina naka-attach sa wall. Excuse. Inom nag-water, inom sa water. So, baik ka. Baik po. Next point. Second point, Thanksgiving strengthens our faith. So pag-express na ito gratitude, makapaligod din sa ito ang mga pagtuo. Maka-remind sa ito ang mga ang past ng mga gipangbuhat sa Ginoo sa tuwa, ang faithfulness, ang iyang pagkamaayo sa tuwa, ma-remind ta kanunay ba? So, when we recall what God has done sa itong kinabuhi, mas makabuild siya sa tuwa ka ng confidence sa mga pag-atubang natin mga pagsulay. Magingani ba? Provision, protection, answered prayers, kung ato ning malumduman, makahatag siya og confidence sa ato nga ang mga sunod na mga challenges may mo nang kanang sayon sa ato ba, and maka-strengthen siya sa ato ang pagtuo kay ato naman na ilang si God sa iyang nature. So kanang when we express gratitude, we become more aware of how God has provided and protected and answered our prayers. No, example, ang recent na ito mga kadaugan, pagkapasar nila Biboy, nila Bimbim, nila Imari. No, gabi nga, nahugyaw ang tanan na ito sa GC mo. Gabi, pagpasalamat ba? Lord, thank you kayo. So, grabe ang power ba na itong i-chat niya. Ang prayerful na church, kay powerful yun siya na church. Grabe, o ka ng ang Ginoo ka ng tested and proven na siya nga. Ang Ginoo faithful yun kung kita mo depend sa iya, salit sa iya na gyud ang pagpapul sa Ginoo sa tuwa. So paano man niya ang kaning Thanksgiving maka-strengthen sa ato ang faith? No, una, remembrance of God's faithfulness. Maka-recall excuse me, mga specific moments
nga when God answered our prayers sa mga labi na sa mga pamaagi nga wala ta nag-expect, no, like ang mga Israelites kadtong atong itabok sila sa Jordan River, gisugo sila sa Ginoo magtukod og mga memorial stones, magpahinumdog sa faithfulness ni God sa ilaha. Naa sila mga altar, mga memorial stones, magpahinumdog sa ilaha na God is faithful. Heritage. Protektahan. So, mag-serve siya as kanang ang pagpasalamat, mag-serve siya as kanang memorial sa tuwa. Paano si God nag-work sa itong kinabuhi. And kadua, encouragement in present trials. Sa mga difficult times, ang gratitude mo itong ingay na makatransform sa ito ang mindset from doubt to trust. No, makatransform from doubt to trust. And kung we actively we recognize God sa iyang pagkamaayo, atong kanunay siya nga pasalamatan despite sa mga challenges kung pasabot ato siya ginasaligan nga all things will work out sa atong mga kinabuhi. So therefore ang thanksgiving dili lang siya kanang response to blessings, but is a powerful practice nga makapalalong sa atong mga pagtuo sa iya, makapalig-on ba kay dili na mahadlok kung maabot nga same pagsulay, dili na mahadlok kay makuha naman ka kanang kabalo naman ka nga ay si God nagyo ng pabor ni God sa ako kung mag-depend ko sa iya, kung mag-remain ko sa iya, kung mag-abide ko sa iyang mga words. So atong anadon nga magiging grateful ta kanunay no mag-share ta sa atong mga testimonies. Kami bitaw makadungog tag mga para sa midweek prayer meeting, makadungog tag mga testimonies sa mga kadaugan. Kanang madasig mo bitaw ka, makakuan ba na mas mali ko nimo pagtuo ba, mas madasig ka na to pray for kay na bless ka sa testimonies sa imong mga kauban. Munang ayaw kahadlok ka mag-share sa imong pagpasalamat kay gabi na ka lang may mga answered prayers, mga higayon nga giprotect mo sa Ginoo o nag-provide ang Ginoo in unexpected ways. So makapadasig siya sa tuwa, makahatag og dugang nga paglingkod sa tong pagtuo. And then last point, thanksgiving opens the door to joy and peace. Ang pagpasalamat maka-apply daw sa puntahan sa kalipay o kalinaw. So kaning thanksgiving, when we intentionally nagpasalamat sa Ginoo, we invite God's presence into our circumstances. No, atong gina-invite si God ba? Lord, ikaw mo'y mag-una. Aning ako ang mga problema kay kung ako'y mag-una, ma-fail ko, matumba ko, Lord. Nga na ba? Gina-recognize ninyo si God nga siya ang imuhang kanang sandigan o sa ingon ana maka experience ka og joy and peace nga dili mo makita sa kalibutan sa Ginoo lang gyud. So kaning Thanksgiving fosters contentment, meaning this reduces feelings of dissatisfaction and jealousy. Ang pagpasalamat maka-reduce sa satisfaction and jealousy o sa iyang madala sense of wholeness and joy that isn't based on circumstances but on God's unchanging nature. Ang imong pagpasalamat makahatag og joy and peace. Unya, dili siya magbase sa circumstansya. Nagpasalamat ka, dili magbase sa circumstansya kundi dili magbase sa nature ni God. Amen. Ako balikod si Corey Ten Boom. Ingon siya, happiness isn't something that depends on our surroundings. It's something we make inside ourselves. Mana ang naka-experience siya ka ng contentment ba? Nga, sa iyang pagpasalamat, Ito. ingon siya, Ito. we give thanks in all circumstances. Bot pasabot, sa ilang sitwasyon, kontento na sila na makatanap o Bible study. Unya, naka-experience sila joy and peace. Bisan o
naghira, di ba, World War II, isa nung naghira, naka-experience sila o joy and peace. Kato nga barracks. Kaya ang ilang heart ka ng contented na ba? Na sila kalipay kanang mapasalamat o gyapon sila sa Ginoo, kanang able gyapon sila maka-worship ng God. Bisan og ingon ana, puno sila garapata sa ilang palibot. Di ba laliman ka? Grabe nga kanang joy and peace niya dili makita sa standard sa kalibutan o dili sa Ginoo. So, instead of kanang ang pagiging contented sa mga butang, instead of wanting more, gratitude makes our heart calm and grateful for what we already have. No, ang pagiging grateful, makahatag sa mong contentment, nga dili na ka mahimong greedy, nga I want more, but it can make your heart calm and grateful sa Ginoo. So naay siya power sa ato ba? Nga dili affected, di ta ma-affected sa mga circumstances, but it's what we make inside ourselves. So, for believers, Thanksgiving is more than a seasonal holiday. No, para sa tuwa, dili lang siya na ng basta every November, diyan lang tayo celebrate o pasalamat, di ba? Every magpasalamat ng gitna. Every Sunday, no? Technically, ga-celebrate tayo pasalamat sa Ginoo, kay ga-gather lang ta, ga-simba ta sa Ginoo. So, dili siya kanang seasonal holiday para sa tuwa, but it is a lifestyle and a command code. No? Yung sa atong text kay na, to give thanks in all circumstances. Kay, will na the Lord. So, maging lifestyle nato na siya, kita ng mga believers. Dili lang siya basta kanang holiday lang maging na-celebrate sa world. So, mo to ang tulong ka mga butang atong ma-learn nga na-empower o weapon na siya Thanksgiving. Kay it can shift our focus, una, kaduha, strengthens our faith, ikaduha, ay katulong, opens the doors to joy and peace. So as we reflect aning gratitude or thanksgiving, atong tulong timan aning tulong ka mga butang. Kay ang world baya kung naay kanang challenge or trial sa kinabuhi, ginatuluan ta sa world to fight back with power and control. But si God, ang word ni God, nag-invite sa ato to use thanksgiving as a way to overcome life's battle. Amen? Gina-invite o gina-remind o gina-kumanda sa Ginoo to use thanksgiving as a weapon to fight life problems and challenges. So I would like to encourage everyone nga kung makatubang tag mga challenges, mga pagsulay sa kinabuhi, let thanksgiving be our response. Una-una yun, Lord, ako kang gina-acknowledge sa akong problema na ito, ang Diyos kagabahanan. Faithful ka na, Lord. Una-una yun na, masalamat akong Ginoo. Lord, kung sa imuhang katuyuan, nga, anong naman po aning problema? Kung sa gusto nimo na ako ma-learn, kung sa pwede na ako himuon in order for me to grow. So, ang question karon, sa atong mga nadunggan, kung sa may imuhang himuon nga pamaagi, nga pwede din mo ipakita sa Ginoo, isip pagpasalamat. No, sa tibuok tuig nga maayo si Lord sa imong ginabuhi. Kung sa may imuhang buhaton, balik para sa Ginoo. Pagpakita nga kanang grateful ka sa iya. Musugot ra ba ka nga kanang igura ka mosimba? Nya mo muli. Mo ba na imuhang pamaakis pagpasalamat sa Ginoo or napakay himuon something more? No, mo commit ka mga ministries. Mo commit ka, mo apil mga outreach ministries na to as a way of thanksgiving ba sa Ginoo. So, sana ka-challenge sa ito So, sa pagtapos, akong gano'n ka na sa pagpanindog, let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa inyong pagkamaayo sa mga kinabuhi.
mukhang ginapasalamatan sa mga sa Ginoo tungod kay matinudaanon ka Lord, ikaw ang Dios nga wala na usab sa una hangtod sa karong Ginoo. Ikaw ang same God nga loving, ikaw ang same God nga puno sa kaluoy. Grasya Ginoo. And salamat Lord sa imong pulong karon nga nagapa-remind o nagapadasig sa mga to always give thanks in all circumstances. Tungod kay mo ni imong will sa mga. Father, tabangin mi nga magkaroon mi og kanang attitude nga mapasalamaton. Ginoo, I pray nga padayon ka na mag-remind sa mga to always recognize you Lord in our problems. Amo makita ang imuhang nature Lord instead of unsa ang nature sa problema. Kaya pinaagi ani Ginoo, mahimo naman ning weapon to face those challenges. Father, I pray nga tabangan mi nimo sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, sa among adlaw-adlaw nga paglakaw uban sa imong Lord, nga daghan gid mga attack si Satan, but Lord, himo ani nga mga opportunities for us to learn and to grow, Ginoo. Lord, ikaw panalangin sa tanan member diri sa MCCSB, ikaw magahatag ka namo og kadasig kanunay ang love namo, first love namo sa imong Lord, perminti magmainiton. I pray Lord nga ang gamiton ang tanan nga resources nga nasa mo, ang talents, treasures, and time as a way of thanksgiving sa imong Lord Jesus Christ. Ayaw tuguti Lord nga mahimo lang ning mga bystanders sa church. Ayaw tuguti Ginoo nga kanang dili na mo magamit ang imong mga gipiyal nga mga time and talent and treasure sa mga amo niya magamit isip, pagdahig o pagpasalamat sa imong Ginoong Dios ang tanan ang ampo ginapasalamatan imong alam ang tanan nga duong himaya. In the name of our Lord Jesus Christ our Savior. Amen.